Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga po pala ang pangkat-apat at ngayong araw ay aming tatalakayin ang isa sa mahalagang makrong kasanayan sa komunikasyon. Ito ay ang pakikinig. Ang pamagat ng aming paksa ay pagtuturo at pagtataya ng makrong kasanayan ng pakikinig. Narito ang mga layunin. Pagkatapos ng talakayang ito, inaasahan ang mga mag-aaral na una ay ang ipapaliwanag ninyo ang kahulugan ng mga uri ng tagapakinig at kahalagahan ng pakikinig. Pangalawa ay makasusulat kayo ng isang refleksyon tungkol sa ipinakitang video o pelikula kaugnay sa pakikinig. At ang pangatlo naman ay maipapakita ninyo ang kahalagahan ng pagtuturo at pagtataya ng makrong kasanayang ito sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa diskusyon. Makakamtan lamang natin ito kapag kayo ay nakikinig. Ang pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensaheng gamit ang pandinig at pag-iisip. Hindi ito basta pakikinig lang, ito ay nangangailangan ng pag-unawa, paggunita at pagsusuri sa kahulugan ng mga salitang ating naririnig. Ayon sa pag-aaral, ang pakikinig ay hindi lang pisikal na proseso, kundi mental na pagtugon sa mga mensahe. Ang ating mga tainga ay tumatanggap ng tunog na ipinapadala ng tagapagsalita at ito ay ipinoproseso ng ating utak upang maintindihan ang mensahe. Mga kahalagahan ng pakikinig. Bakit nga ba mahalaga ang pakikinig? Narito ang ilang dahilan. Una ay mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kumpara sa pagbabasa. Pangalawa ay nakakatulong ito upang magkaroon ng mabuting ugnayan at pag-uunawa sa kapwa. Pangatlo naman ay sa pamamagitan ng pakikinig, natututo tayong mag-focus at tumanda sa mga mahalagang ideya. At ang kasunod ay napapalawak ang ating kaalaman at nauunawaan natin ang damdamin, kaisipan at paniniwala ng ibang tao. Ayon sa pag-aaral, 45% ng ating oras ay ginagamit sa pakikinig, 30% sa pagsasalita, 16% sa pagbabasa at 9% lamang sa pagsusulat. Ibig sabihin, higit kalahati ng ating komunikasyon ay nakadepende sa pakikinig. At yun lamang po para sa aking bahagi. Ngayon ay ibibigay ko naman kay Binibining Lim ang kasunod na talakayan para sa karagdagang kaalaman. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon ay dadako naman tayo sa pamamaraan ng mabisang pakikinig. Una, alamin ang layunin sa pakikinig. Dito, dapat alam mo kung bakit ka nakikinig upang mas madaling maunawaan ang mensahe. Pangalawa, magtuon ng matamang pansin sa pinakikinggan. Dito, mas mabuting iwasan ang mga istorbo at mag-focus lamang sa nagsasalita. Pangatlo, alamin ang pangunahing kaisipan sa pinakikinggan. Dito, hahanapin ang pinaka-ideya o mensaheng gustong iparating sa tagapagsalita. Pang-apat, maging isang aktibong kalahok. Dito narapat na makilahok sa pakikinig sa pamamagitan ng pagtango, pagtatanong o pagsasagot kung kinakailangan. Pang-lima, iwasang magbigay ng maagang panghusga. Huwag agad humusga, tapusin muna ang pakikinig bago magbibigay ng opinyon. Pang-anim, iwasan ang mga tugong emosyonal sa naririnig. Dito, mahalaga na panatilihin ang pagiging kalmado at profesional na pakikinig kahit emosyonal ang paksa. At ang panghuli, pang-pito, tandaan ang mga bagay na nakita sa pinakikinggan. Dito dapat naalahanin ang mga mahalagang detalye upang magamit sa pag-unawa at pagtugon. Sa kabuuan, ipinapakita ang mga paraan para maging mabisang tagapakinig. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakikinig. Kailangan nating unawain ang layunin, magtugon ng pansin at maging aktibong kalahok habang nakikinig. Mga uri ng pakikinig. Una, diskriminatibo. Layunin nito ang matutukoy ang pagkakaiba ng pagsasalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon. Binibigyang pansin ang paraan ng pagbigkas ng tagapagsalita at kung paano siya kumikilos habang nagsasalita. Pangalawa, ang komprehensibo.
Kahalagahan nito ang maunawaan ang kabuuan ng mensahe, maintindihan ang nilalaman at kahulugan ng kanyang pinakikinggan. At ang pangatlo, ang paglilibang. Layunin nito ang maglibang o aliwin ng sarili at ginagawa para sa sariling kasiyahan. Dito, makikita ang ilang uri ng pakikinig. Halimbawa, sa diskriminatibo, nakikinig tayo para mapansin ang tono at kilos ng nagsasalita. Sa komprehensibo, inuuna natin ang pag-uunawa sa buong mensahe. Ibig sabihin, iba-iba ang paraan ng pakikinig, depende sa kung ano ang gusto nating matutunan o mararamdaman. Pang-apat, paggamot. Kahalagahan, matutunan ng tagapakinig ang nagsasalita na damayan o makisimpatiya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita. At ang panglima, kritikal. Layunin nito ang gumamit ng pagbubuo ng hinuha upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang naririnig, makabubuo ng analysis ang tagapakinig batay sa naririnig, malinawan ang tagapakinig sa puntong nais niyang maintindihan. Sa pagpapatuloy, meron din tayong pakikinig para sa paglilibang, paggagamot at kritikal na pakikinig. Kapag paglilibang, nakikinig tayo para maaliw tulad ng musika o pelikula. Sa paggamot, nakikinig tayo para makiramay o makinig sa problema ng iba. At sa kritikal na pagkikinig, sinusuri natin kung tama o totoo ang basihan ng sinasabi. Ibig sabihin, bawat uri ay may kanya-kanyang layunin. Mga elementong nakaapekto sa pagkikinig. Una, edad o galang. Ang edad ay nakaapekto sa paraan ng pag-uunawa at atensyon ng tagapakinig. Mas bata o mas matanda ay magkaibang karanasan at interes. Pangalawa, oras. Ang oras ng pagkikinig ay mahalaga dahil kung pagod o gabi na, mas mahirap mag-focus kumpara sa umaga o kapag maayos ang kondisyon ng katawan. Pangatlo, kasarian. Maaring maiba ang interpretasyon o reaksyon sa naririnig batay sa kasarian dahil sa magkaibang pananaw o karanasan. Pang-apat, channel. Ito ang medium ng mensahe, halimbawa, harapan, radyo, or online. Nakaapekto nito ang linaw at pagkaunawa ng pakikinig. Panglima, kultura. Ang paniniwala at kaugalian ng isang tao ay nakaapekto sa kung paano niya naintindihan at tinatanggap ang mensahe. Pang-anim, konsepto sa sarili. Ang pananaw ng tao sa kanyang sarili ay nakaapekto sa bukas loob niyang pakikinig. Kung mababa ang tiwala sa sarili, maaring hindi siya aktibong makikinig. At ang pangpito, lugar. Ang kapaligiran o lokasyon, maingay o tahimik, ay nakaapekto sa konsentrasyon at epektibong pakikinig. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Cindy May Inson. Ang aking tatalakayin naman ngayon ay tungkol sa mga uri ng tagapakinig at ang pagkakaiba ng pandinig at pakikinig. Pero bago iyan ay alam naman natin na mahalaga ang pakikinig sapagkat ito ay daan upang tayo ay makaintindi, makapagbibigay ng tamang tugon at maipakita ang respeto sa taong nagsasalita. Ngunit, alam niyo ba na may iba't ibang uri ng tagapakinig? Kung hindi pa ay atin nang isa-isahin upang mas maunawaan pa natin kung ano nga ba ang kaibahan nito. Ang unang uri ng tagapakinig ay ang eager giver. Siya ang tagapakinig na ngiti ng ngiti o tango ng tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit kung naintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong. Sa unang uri ng tagapakinig ay nangangahulugang sila ang mga tagapakinig na tila laging masigla at interesado. Lagi silang tumatango, ngumiti o tumatawa sa bawat sinasabi ng nagsasalita. Ngunit minsan, hindi nila tunay na mauunawaan ang mensahe, ginagawa lang nila ito para magmukhang attentive. Halimbawa, sa klase, habang nagtuturo ang guro,
Laging tumatango si Ana at nakangiti. Pero nang tanungin siya ng guro tungkol sa lesson, hindi pala niya talaga naintindihan ang paksa. Ikalawa ay sleeper. Siya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig. Ito naman ang mga tagapakinig na tila walang interes sa pakikinig. Madalas silang tahimik, nauupo lang sa isang sulok o minsan pa'y natutulog habang may nagsasalita. Halimbawa, habang nagre-report ang kaklase, si Mark ay nakasandal, nakayuko o tila tulog na. Wala siyang intensyong makinig o makibahagi sa usapan. Tiger. Siya ang tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita, upang sa bawat pagkakamali ay parang tigre siyang susugod at mananagpang. Sila ang mga tagapakinig na palaging handang pumuna o kumontra. Parang tigre, laging alerto sa pagkakamali ng nagsasalita. Ang layunin nila ay manghamon o mangatwiran, hindi upang makinig ng maayos. Halimbawa, habang nagsasalita ang guro, biglang sumabat si Carlo. "Ma'am, mali po iyan. Dapat ganito." Kahit hindi pa nagtatapos ang paliwanag ng guro. Pang-apat ay bewildered. Siya ang tagapakinig na kahit na anong pilit ay walang maiintindihan sa naririnig. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga naririnig. Ito ang uri ng tagapakinig na hindi talaga makaunawa sa sinasabi kahit anong pilit. Halata sa mukha ang pagkalito, kunot noo, tahimik at minsan nagtatanong ng paulit-ulit. Halimbawa, habang ipinapaliwanag ang math formula, si Lisa ay nakakunot noo at nagtanong ng, "Ma'am, ano nga po ulit yung sinasabi niyo tungkol sa exponent?" Frowner. Siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Makikita sa kanyang mukha ang pagiging aktibo, ngunit ang totoo, hindi lubos ang kanyang pakikinig, kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat ang hinihintay lamang niya ay ang oportunidad sa makapagtanong para makapagpa-impress. Ito naman ang tagapakinig na laging may pagdududa. Kahit mukhang nakikinig, halata sa mukha ang pag-aalinlangan. Minsan, kunwari lang ang interes. Gusto lang niyang makapagtanong o makapuna. Halimbawa, habang nagre-report ang kaklase, si Paulo ay nakasimangot at may hawak na ballpen. Pagkatapos, bigla siyang nagtanong ng may tono ng pagdududa. "Sigurado ka ba dyan?" Ika-6, relax. Isa siyang problema sa isang nagsasalita. Paano'y kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Itinutuon niya ang kanyang atensyon sa ibang bagay at walang makitang iba pang reaksyon mula sa kanya, positibo man o negatibo. Ito ang walang interes sa pakikinig. Parang chill lang, pero sa totoo, wala talagang atensyon sa nagsasalita. Wala ring anumang reaksyon, positibo man o negatibo. Halimbawa, habang nagsasalita ang kaklase, si Bea ay abala sa pagtingin sa bintana o cellphone. Halatang wala sa usapan. Pang-7, busy bee. Isa siya sa pinakaaayawang tagapakinig sa anumang pangkat. Hindi lamang siya nakikinig, abala rin siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagtsismisan sa katabi, pagsusuklay o anumang gawaing walang kaugnayan sa pakikinig. Ito ang pinakaabala sa lahat ng tagapakinig. Hindi lang siya nakikinig, may ginagawa pa siyang ibang bagay, gaya ng pagsusulat, pakikipagkwentuhan o paggamit ng cellphone habang may nagsasalita. Hindi niya narinig ang kahit isang punto ng report. Pang-8 o panghuli ay ang two-eared listener. Siya ang pinaka-epektibong tagapakinig. Nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tainga, kundi maging ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain ng pakikinig. Makikita sa kanyang mukha ang kawilihan sa pakikinig.
Ito ang pinaka-epektibong tagapakinig. Nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tainga, kundi pati ang isip at damdamin. Nakikita sa kanyang mukha ang interes, pag-unawa at respeto sa nagsasalita. Siya ang modelo ng mabuting tagapakinig. Halimbawa, habang nagtuturo ang guro, nakatingin si Maria, nakikinig ng maigi at nagno-notes. Pag tinanong siya, alam niya agad ang sagot dahil naintindihan niya ang lahat. Natapos na natin ang iba't ibang uri ng tagapakinig at ngayon atin namang alamin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng pandinig at pakikinig. Ang pandinig, ito ang kakayahan nating marinig ang anumang tunog gamit ang ating tainga. Ibig sabihin, ito ay pisikal na proseso lamang. Halimbawa, narinig mo ang tunog ng kampana o ingay ng sasakyan, pero hindi mo ito binibigyang pansin. Samantalang, ang pakikinig naman ay isang aktibong proseso ng pag-iisip na may layuning unawain at bigyang kahulugan ang ating naririnig. Dito ay nakatuon tayo sa mensahe at sinusubukang mauunawaan ito. Halimbawa, habang nagsasalita ang guro, nakikinig ka ng maigi, nag-iisip at sinusubukang intindihin ang leksyon. Sa kabuuan, maraming uri ng tagapakinig, ngunit tanging ang two-eared listener ang tunay na ehemplo ng mabuting pakikinig. Tandaan natin na ang pakikinig ay hindi lamang basta pagdinig ng salita, kundi pag-unawa sa mensahe at pagpapakita ng respeto sa ating kausap. Iyon lamang sa aking parte. Maraming salamat po sa pakikinig at sana ay naging malinaw ang aking diskusyon. Magandang araw! Ako nga pala si Binibining Maria na Espina Flor Axor at ngayon, dadako na tayo sa mga kabutihang maidudulot ng aktibong pakikinig. Una, madaling maunawaan ang posisyon ng iba kung mataimtim na makikinig sa kanya. So, ang ibig sabihin dito, kapag tayo nakikinig na mabuti, nauunawaan natin hindi lang ang kanilang pinagsasabi, kundi pati na ang kanilang damdamin at pananaw. So, dahil dito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa kanilang opinyon. Pangalawa, maiiwasan ang negatibong pagpuna kung ginagamit ang pakikinig sa wastong paraan. Ang tamang pakikinig ay tumutulong maiwasan ang maling interpretasyon. Sa halip na tayo agad humusga, ay nauunawaan natin muna ang buong sitwasyon kaya mas naging mahinahon ang ating tugon. Pangatlo, mawawala ang puwang ng di pagkakaunawaan o di pagkakasunduan kung nakikinig sa bawat nagsasalita. So maraming hindi pagkakaintindihan ang nangyayari, hindi nagkakaayos. Kaya ang parehong dalang panig ay nakikinig ng aktibo, mas nagkakaroon ng malinaw na komunikasyon at pagkakaunawaan. Panghuli naman ay ang matuklasan ang mga kahinaan ng bawat isa tungo sa pagbabago sapagkat masusuri at maanalisa ng kanilang kahinaan sa pamagitan ng kanilang masusing pakikinig. So, ibig sabihin dito, kapag tayo aktibong nakikinig, natututo tayong kilalanin hindi lang ang iba kundi pati ang ating sarili. Napapansin natin ang mga bagay na maaari pa rin nating baguhin o pagbutihin. Kaya, naging daan ito sa personal na pag-unlad. At ngayon, dadako na tayo sa mga maling paniniwala sa pakikinig. So una, ang pakikinig daw ang pinakamadali sa apat na makrong kasanayan. So marami ang nagsasabi o nag-aakala na madali lang ang makinig. Ngunit ang aktibong pakikinig ay nangangailangan ng konsentrasyon, pag-unawa at tamang interpretasyon. Kaya ito ay isang masalimuot na proseso. Pangalawa, ang mga marunong lamang daw ang mahusay makinig. So mali ito dahil ang pakikinig ay kasanayan na natutunan. Hindi likas na talento, kahit sino ay maaaring maging mahusay na tagapakinig sa pamamagitan ng pagsasanay at tamang pag-uugali. Pangatlo, hindi na raw kailangan pagplanuhan ang pakikinig. Ang epektibong pakikinig ay nangangailangan ng paghahanda, pisikal, emosyonal at mental. Dapat bukas ang isipan, maayos ang pag-uugali at handa
tumanggap ng bagong impormasyon. Para sa aming konklusyon, ang pakikinig ay isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon sapagkat ito hindi lamang simpleng pandinig kundi isang aktibong proseso ng pag-uunawa at pagsusuri sa mensaheng naririnig. Sa pamamagitan nito, natututong tayong makakuha ng kaalaman, maunawaan ang damdamin ng iba at mapatatag ang mabuting ugnayan sa kapwa. Laging tandaan na ang pagkikinig ay isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon sapagkat ito ang pundasyon ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng aktibong pakikinig na paunlad ang relasyon, tiwala at respeto ng bawat isa. At yun lang po at sana ay may natutunan kayo sa aming naitalakay na paksa.